masteral student. He's also a freelance resource speaker and has a YouTube channel. Yung pag-YouTube ko gabi po ngayon, Doc Rolski TV, baka pwede kayo mag-subscribe. Meron akong mga talk doon sa pwede manood. Doc, D-O-C, take a note, D-O-C, Doc, D-O-C, R-H-O, D, as in Doc, S-K-I, Rodsky, R-H-O-D-S-K-I, tapos TV. Kaya wala nang register ha. Facebook lang yung sara. He is presently an admin officer of GST of LGU, General Services Department. He is also a Speakers Bureau of Mayor Along Malapitan. Ladies and gentlemen and our friends, let us all welcome Dr. Federico Garcia Aboya. Doc Rolski TV. Yung sa'yo, sir, para RHO. Si boss pa lang pakilala sa akin. Ready? Ito nga sa mga picture ng bata. Okay, so yung ano po natin. Una-una, nagpapasalamat po kay Mayor Along Malapitan sa pagbibigay niya ng ganitong time para sa seminar na to. Sa kay Boss Rod Dantay. Sinama kasi ako ni Boss Rod Dantay. Thank you, boy. Palakpakan po natin sila Mayor at si Boss Rod Dantay. Okay, so ngayon po, kasi who you, no, about gender sensitivity. Kasi LGBTQ, no? Lalaki, babae, tomboy, bakla, lahat, no? So, kaya nandito tong who you ni Boss Rod Dantay so that we can have, we can give respect doon sa ibang gender. Understood? So, yung batas po dyan, lagi nyo tatandaan, yung Safe Spaces Act 11313. No? Republic Act 11313, that is Safe Spaces Act. Kaya if you, for example, doon ako napahanga ako no, kay Mayor Along Malapitan nung pumunta ako ng Bagumbong Sports Complex. Nakita ko ron, not only male and female, nakalagay doon yung gender. Nandun yung CR para sa gender. Yung galing, no? Kaso nung pagpasok ko, hindi ko mabuksan, parang may tumutulak ng pinto eh. Parang may nagtutulak sa loob, no? So ngayon, nung talagang pangalawa, ginanong ko pa rin. Kasi na ako, iihina ako, ayaw pa rin. Pero parang bukas siya, nakikita ko may niwanag. Pagkatapos, bumalik muna ako dun sa loob ng sports complex. Tapos, siguro mga 1 minute, bumalik ulit ako. Tinulak ko ulit. Nilakasan ko na. Uy, may nakita akong kamay. Di balik ulit ako. 30 seconds, no? Balik ako. Nakita ko, lumabas 2 babae. 2. Yung pala. Opo, may tomboy sa kababae. Siyempre, siguro, kung may malis yung isip mo, iba ang isipin mo. Yung pala sira yung pinto, parang walang lock. Tinutulak niya habang pinupwersa ko. No? So, yun, yung mukha ng pag-iisip na yun. Dapat we must respect, di ba? Hindi agad, uy, dalawa sila, yung dalawa lang sa CR, ano ginawa niya? Hindi, tinutulak lang niya. So, yun yung yung thinking natin, huwag agad. Kaya nga, di ba, sabi sa research sa UP Diliman, yung Filipinos, majority, judgmental. Di ba? Okay. So, yan po. So, let's respect the other gender, no? Ngayon kaya po tayo nandito, kasi binanggit nga ni Boss Rod, may problema sa Barangay 172. May batang nasaksak. No? Umpisa natin muna yan yung sa anti-bullying. Anti-Bullying Republic Act 10627. Anti-Bullying Act. No, sa anti-bullying kasi, sino bang may problema? Magulang o school? I-analyze natin, ano? Anti-bullying, ito po. Pag may anti-bullying po tayo, ibig sabihin nun, yung school, binibigyan ng authority para magtayo ng isang
office or committee para i-handle yung mga anti-bullying doon sa loob ng school. Understood? Sa loob ng school. Okay, so kaya mayroon tayong anti-bullying act para i-monitor yung mga bata. No? Dito yan. So, kaya nga nakakapagtaka, yung kamukha yung kanina, yung mamaya-maya i-discuss ko yung sa bata, no? Ang nakakapagtaka dito, bakit nagkakaroon ng ganung klaseng bata? Dapat ang una-una nating titingnan, yung ating pamilya, dapat buo yung pamilya natin talagang solid. Kasi family is the basic political unit of the society. No? Dapat maganda ang paghubog sa bata kung buo yung pamilya. Pero hindi ko naman sinasabi, sir, may mga broken family naman na, hindi naman gano'n. Pinaano ko lang dito yung buong pamilya, nanay, tatay, na buong na dinidisiplina ang kanilang mga anak. Understood? Ang tanong ngayon, susundan ko si Boss Rod, paano ba magsasama yung dalawang mag-asawa ng matagal? No, sa akin yun, ano? Sa akin ano yun, ano? Ngayon, kung meron kayong gustong, kung kukontrahin nyo ako, pwede po kayo pumontra. No, magkontrahan tayo. Pagkatapos nun, kung okay naman, may dadagdag pa kayo, okay lang. So sa akin yung una dapat, yung number one, ituring mong best friend yung asawa mo. Yung asawa mo dapat best friend, wala ka nang ibang best friend. Kung may best friend ka sa labas, okay lang yun. Pero yung pinaka-loyal na best friend mo yung asawa mo. Sabihin mo yung problema mo sa trabaho mo, no? Problema mo sa pera, problema mo sa pag-ibig, di ba? Tama ba? Pati pag-ibig, hindi pala pag-ibig, baka number 2 na yun, ano? Ano lang, yung pagmamahalan ninyong dalawa, kung nanlalamig na ba, no? Kung nanlalamig ka na ba, no? Ganito yan. So, yung una dapat best friend na turingan ninyo. Yung pangalawa dapat inaayos mo sarili mo. Baka ka nilalayo kasi mukha ka na ni Zoraida, di ba? Dapat ang dami beauty products sa ang dami beauty products sa TikTok, di ba? Sa TikTok. Oh, skincare, di ba, meron pa nga beauty ball set, di ba? Beauty ball, sa cellphone ko Hinignan ko pa yun. Beauty ball set, 270 pesos, gaganda na yung mukha mo, no? Bikinis. Yung isang ka-opisina ko nga dyan, natuwa ko, napakaganda niya kasi nung tinitignan ko siya, nagre-reflect yung mukha ko sa pisngi niya. So, napakaganda rin. Talagang, anong ginamit mo, no? Grabe, no? Nag-i-reflect yun. Huwag kang umalis. Okay, grabe. Ganun dapat. Kasi dapat yung asawa nyo, siyempre pagod na pagod sa trabaho yan Pagod na pagod yung asawa nyo, dadating yan, nakaupo sa sopa. Pag bukas mo ng pito, dapat pumustura ka, di ba? Dapat pumustura ka, di ba? Dapat, kahit galing ka ng trabaho, dapat nakapustura ka, yung asawa galing trabaho. Ang makikita ng asawa mo, ang mukha ni Gretchen Barreto. Nakita si Gretchen Barreto, no? Grabe kung mukha si Atom, no? Parang manok, no? Nakita yung video. No? Gretchen Barreto and Atom, no? Grabe. Dapat kamukha mo si Gretchen Barreto, hindi kumukupas ang ganda, di ba? Understood? Kaya alagaan ninyo ang inyong sarili, mga kababaihan. Ganon din sa mga kalalakihan. Kung may sumpa, magsumpa kayo. Pasumpa si Mayor, di ba? O magsusumpa kayo para yung mga mantika dyan, parang air fryer, no? Air fryer, no? Air fryer, no? Wala yung mga mantika. Okay, so gano'n, susumpa ka. Pagkatapos yan, ano yung unang sinabi ko? Dapat best friend ang turing mo. Pangalawa, dapat ayusin ang sarili. Pangatlo, lambingan. Nilalambing mo ba asawa mo ba? Yes. So, dito sa paglalambing ito, iba-iba tayong paraan, ano? May iba't iba tayong paraan para lambingin ang asawa. Dapat lagi na nilalambingan. May nagsabi sa akin doon na senior doon, nakahapon, no? Hindi na raw sila naglalambingan ng asawa niya. Hindi na sila naglalambingan. So, malungkot na sila. Sabi ko, ma'am, nakailang anak kayo? 6. O, ibig sabihin, naglalambingan kayo, no? 6 years. 6 years. 6 yung anak ninyo. Grabe yung paglalambingan yan. No? Pag isang dosen na anak nyo, talagang napakalambing din yung dalawa. No? Napakalambing. Meron pa rin ng 13 anak? Wala naman, ano? Okay.
So, yun ang ating pangatlo, dapat malambing. Ang panghuli natin, pag pinagsama niyo yung tatlo na yun, you will work as a team. Grupo na kayo. Team. Para sa pagpapalaki ng anak ninyo. Ngayon, paano naman ang pagpapalaki ng anak? Ayan, kumukha yung mga bata niya, di ba? Ang pagpapalaki ng anak ninyo dapat nakatabayan sa, nakadiretso sa ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, dapat ano yan, ano? Yung una dapat, paano nyo ba alagaan ang anak nyo? Yung una, alagaan nyo sarili nyo. Kung gusto nyo pang makasama ng mahaba ang anak nyo, alagaan nyo sarili ninyo. Huwag kayong inom ng inom, huwag kayong sigarilyo ng sigarilyo, huwag kayong kain ng kain. No? Huwag kayong kain ng kain, pataba kayo ng pataba niya. Kaya dapat, magkakasama yan eh. Pagkakain kayo ng kain, taba ka ng taba. Si Mr. Taba mo na, ayaw ka na, mamantika ka na. No? Dapat, ano naman, alaga sa sarili. Diba? Alagaan yung sarili ninyo. Pangalawa, sa bata, acceptance. Meron, ito, recent nila kahapon yata, nagpakamatay. Kasi pinipilit ng magulang yung anak niya na makuha yung pagiging first honor. Mga magulang tayo lahat. Huwag mo natin pipilitin yung anak natin na makuha yung gusto niya. Na makuha ang gusto nyo. Anak, dapat bago matapos yung taon na ito, dapat valedictorian ka na. Huwag niyong ipilit. Bayaan niyo yung bata, nape-pressure yung bata. Alright? Naintindihan ba? Ha, ma'am? Meron kami sa kapitbahay natin, 13 years old, 14 years old na yung anak niya, pressure sa pag-aaral. Ito lang itong year lang. Gano'n? Nagdikite. Ilan taon, ma'am? 14 years old. 14 years old, nagpakamatay kasi anong gusto na magulang? Ayaw mag-aral ng bata. Pinipilit, binubugbog na. Ayaw mag-aral ng bata, pinipilit. Naku, Diyos meo. Ito ang sabihin ko sa inyo. No? Malapit na tayo dun sa sinasabi ko. So yung una, alagaan yung sarili ninyo. Yung pangalawa is acceptance dun sa anak ninyo, kung ano yung kakayahan ng anak ninyo. Yung pangatlo, stay connected. Anong sabi ko stay connected? Ito yan. Pagdating ng anak mo, binagsak yung bag, okay na sa'yo. Pag alis ng anak mo, papasok school, hindi mo check yung bag, okay na sa'yo. Okay na yan ha. Yung sa 172, yung parent, ganito. Tinignan yung bag ng anak niya. Tinignan, patingnan ng bag mo. Mami uy, may kutsilyo ka? Ano to? May gagawin ko sa home economics? Wala, mami. Self-defense. Tayo. Kung ikaw ang parent, mag-iisip ka na. Bakit may kutsilyo to? Tapos self-defense ang sasabihin ng anak ko. Okay na. Hindi pasok siya. May kutsilyo. No? Then, second day. Meron ko na namang kutsilyo sa bag mo? Wala ko na. Ano, mami? Self-defense. Yes, okay. Hanggang dumating, hanggang makampante yung bata na okay lang magdala. Oh, guys, yun yung nangyari. Tama si Ma'am doon. Kasi saan nagsimula yan? Doon sa atin, sa parent. Tayo. Eh, siyempre kung ako, anak ko yun. Meron ka dito ba't meron kang jungle polo? Nagkasya sa bag mo. Ubuwi ko, mami. May tatanda rin kami. Ay, hindi na. Ibig sabihin nun, stop. Pupunta na ako sa school. Punta ka na sa school. Kausapin mo na yung teacher. Kausapin mo na yung guidance and counselor. Maa-alarma yan eh. Kakausapin yung principal. Mahihinto yung krimen. Naiintindihan nyo guys? Yung sinasabi natin dito. Sino may kasalanan? Hindi natin pwede lahat isisi doon sa eskwelahan. Nagsimula doon sa bahay. Kaya nga sinasabi ko kanina, yung pinag-uusapan dapat matatag ang pamilya natin. Siguro kung nag-aaway-aaway ka sa pamilya ninyo, tapos kayo mag-asawa, hindi nyo nakakalimutan yung anak nyo, hindi nyo naman patay tayo dyan. Kawawa, ang bata. Ay, naging rebellious. Understood? So, ganun. Lagi nyo titignan. Stay con. Kaya nga sabi ko, di ba? Sabi ko una, alagaan yung sarili nyo. Siguro yung nanay, siguro di kumakain, nagutom lang. Diyan ka na ba?
Siguro di pa kumakain, no? Alagaan yung sarili ninyo. Nangihina, di niya-check yung anak niya. Alagaan yung sarili niyo. Accept niyo yung bata. Stay connected with your children. Stay connected. Pang-apat, yung huli, dapat kayo role model. Dapat role model ang parent. Understood? Nak, alikan ko. Daddy, bakit? May benta ko doon, bili mo ano, Yossi. Yung ganong simpleng bagay, kala natin tama, di ba? Mali yun. Yung bata, utusan mo, bumili sigarilyo. Mali yun. Meron pa. Sa kapitbahay ko, 3 years old, pagdating ako. Pagdating ko sa sa eskinita, minura ako. Uy! Minura ko. Ano daw? Sabi naman, uy, sino yun? Sabi ng tatay yun. Anak mo, minura ko. Galing naman ng anak mo, napaka-bibo. 3 years pa lang yan, pre. Galing yan, bibo. So, wag mong konsentin. Di ba? Natuwa pa. Ano, may ganyang parent, natutuwa pa. Natuwa pa lang. Pa nga, sumisigaw ko yung anak ko. Nagmura. May mga ganun magulang, di ba? Ito na. Kasi, guys, mas madaling palakihin ang bata. Palakihin ng maayos ang bata sa maliit pa lang. Mahirap ayusin ng malaki na yan, disiplinahin. Disiplinahin mo yung bata pa lang. Pag ganito, mahirap na yan. Understood? Kaya siguro, yung hindi ba, dinidisiplina, kaya malaki na yung bata, ang gamit nila, baseball bat. Nak, papalungin kita ha. Opo, dati, talikod. Pamalo mo baseball bat. O kaya pang hazing, no? Yung paddle. Kakasuhan ka talaga ng gobyerno noon. Understood? Corporal punishment is prohibited by the law. Bawal yan sa JUWA, Juvenile Justice Welfare Act. Alright? Bawal yan. Bawal yan sa Revised Penal Code. Pero hindi tayo pinagbabawal mamalo disiplinahin na bata sa Family Code of 1987. Parents have the right to discipline their child. But the problem is, dapat, yung corporal punishment sa Tagalog, pamamalo, ay nasa lugar. Tama lang. Paluin mo, pwede naman mamalo talaga eh. Ang pamamalo pwede sa Biblia. Nagbabasa ba kayo ng Bible, ma'am, mga magulang? Pinapayahan ng mamalo sa Biblia. Basta sa pagdidisiplina lang. Mamreli na sa isa, papakita ko lang sa kanila eh. Kawigaan. Kawigaan. Ito ang anak niyo lagi niyong gagabayan sa pangalan ng ating Pope May Gapal. Ito. Kasi magaganda sitas ito no? O kawigaan, no? 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo na pupuot sa kanyang anak. Pag hindi mo pinalo anak mo, galit ka sa anak mo. Paluin mo yung anak mo para madisiplina. Understood? Hindi naman natin ibig sabihin, papaluin mo ng todo yung anak mo. Hindi yun. Sir, pag pinalo ko ba yung anak mo, mahal ko. O siyempre naman, mahal mo yung anak mo. Sir, pag kinulpi, mahal na mahal mo. Mali. Huwag niyong gugulpihin. Paluin niyo lang. Nung naaayon. Ha? Praise the Lord. Next. Ito. Sige. Yung ano na, yung... Ayan. Sa pagpapalaki ng bata, balanse, disiplina, next. Ma'am, may gusto na pakita sa kanila eh. Kasi yung mga bata, mangmang pa, no? Babalo ng kamangmangan, ngunit ilalayo sila sa pamalong pansaway. Pamamalo, alright? Ilalayo sila, pag pinalo mo sila. Anak, mali yung ginawa mo. Halika rito, pa! Dati sakit, ba't mo pinalo? Mali yung ginawa mo, magagal si Jesus Christ. Understood? Huwag mo lang ulitin siya na. Okay, next. Yan. Yung saway. Sawayin natin mga bata, huwag mo ipagay yung saway. Kasi sapagkat yung pag hinampas mo kasi ng pamalo yan, hindi mamamatay yung mga anak natin. Pag pinalo mo ba, mamamatay yan? Hindi mo mamamatay yan. Mamamatay yan pag ikaw, pagdating ng trabaho, kinuha yung bata, nilagay mo sa kumukulong, kaldero, sa buwisit mo, anak niyang kahayop ka. Aray, mami! Yun, kulong ka nun. That is corporal punishment, no? Which is prohibited by the law. Next. Next. Yan. Ituruan ng bata sa dadaan na dapat niyang lakaran at pag tumanda yun ang kanyang hahawakan. No? Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, ang pagdisiplina, ganun pala.
huwag yung malaki na, mahihirapan ka dyan. Promise. Subok na ng panahon yan. Mahirap disiplinahin ang gurang. Mas madaling disiplinahin ang bata. No? Gabayan mo na agad sa tama. Ma'am Relly, uy, kawawa naman yung baby. Pero huwag yung papaluhin yung baby pa yan. Ha? O, next. Sige, Ma'am Relly. Okay, so, ayun. Kung yung sinabi ko kanina, tinuro namin sa inyo, kung meron kayong mga, sana may napulot kayong mga aral, at kung may tanong kayo, pwede naman kayo magtanong. No? Lalo-lalo sa corporal punishment pamamalo. Sana maiwasan po natin yung nangyari doon sa Barangay 172. Kaya nga nagpaganto si Mayor Along Malapitan and Boss Rodsky Dantay. No, kasi nga napakadelikado. Lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga social media. Alright, gabayan ninyo. Ito, kaya nga mga sita sa Biblia ang ating ginamit. Yan ang gagabay sa atin. Okay, so hanggang sa muli, hanggang dito na lang po tayo. Wala naman siguro magtatanong lahat. Naunawaan po ba lahat? Diba? Isa puso po natin, isa buhay, no? Especially, lalo na sa pagpapalaki ng anak natin. So, sa mulit-muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Mga homeowners association, no? Napapasalamat din ako kay Mayor Along Malapitan and Boss Rodsky Dantay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po. May tanong po. Ay, may tanong daw. Sino ba? Sir, tungkol po sa pamalo, kasi as about Sige po. tungkol po sa pagpapalo sa mga bata. Ang disiplina, opo, nandiyan na tayo. Ang ano po namin kasi, sir, as a Bausi. Bausi sa Women's Department po, sa amin kasi, kalagmitan kasi sa mga bata ngayon, lalo minor, bawal mamalo. Kung paano sinabi mo na pwede paluin? Kasi kunting palo mo lang, kaagad, mga bata tumatakbo na sa barangay para humingi ng tulong dahil pinalo daw ng magulang. Very good question. Si ma'am, sa ano kayo, violence against women and children? Napakaganda nung sinabi. Department po. Ma'am? Sa Women's Department po. Women's Department. Okay, ganito po yan kasi. Yung pinapaliwanag po natin pamamalo dito, no, sa bata, no? Kaya nga binanggit ko kanina, pag yung bata ay pinalo mo ng sobra ng higit pa, no? Alam naman natin yung pagpalo para itama yung bata. Hindi yung pagpalo na bugso ng damdamin mo, may ganun eh. Di ba? Eh ngayon naman, siyempre yung bata tatakbo sa housing. Kasi araw-araw mong pinapalo. Walang problema, papaluin mo. Nasana yung bata kapapalo mo. Wala nang choice yung bata, kaya pupunta ng bausi. Di po ba? Yun ang hindi tamang pamamalo. Kasi everyday na-experience yun eh. Ang bata hindi pupuntang hihingi ng tulong kung mahal yan ng magulang at hindi sobrang pagpalo. Siyempre kahit ako, araw-araw pinapalo, talaga pupuntahan ko si Lamang. Di ba? Siguro yung magulang niya sobrang problema. Di ba, ma'am? Iyan ang kaibahan. Kaya nga tayo may batas, hindi pinagbabawal ang pamamalo. Nandiyan nga sa Bible yan eh. Ang ipinagbabawal, yung sobrang pamamalo. Kaya nga sabi ko, di ba sinabi ko sa inyo kanina, Sir, paano pag pinalo ko yung anak ko? Mahal ko po ba? Mahal mo. Eh paano po pag ginulpi ko na? Eh hindi mo mahal yun. Hindi mo mahal yung bata. Di ba? Alam nyo kasi ganito yan. Yan o pa, yung mga ganyang magulang na sobra, araw-araw, gumagamit kasi yan eh. Iba yan. Majority gumagamit. Kapitbahay ko gano'n. Laging gulpi yung anak niya. Gusto kong pigilan, kaso baka ako naman na mapatay. Intindihan nyo guys, kaya pinaliwanag ko rin sa inyo kanina. Paano magsisimula ang disiplina ng bata sa isang magandang pamilya?
Ayan, pinapaliwanag ko rito na kanina, di Boss Rod, ako, paano ba maging mabuting asawa? Mabuting asawang lalaki, asawang babae. Dapat